All right, Romans chapter 6. Romans chapter 6. So sa pag-aaral natin ng aklat ng Romans, we found out that Romans, the book or the letter of Paul to the Roman churches, ay merong 5 bahagi. So sa unang bahagi, yung chapter 1, chapter 2, chapter 3 hanggang verse 31, ang paksa noon ay ang katwiran ng Diyos ay kailangan natin dahil tayo ay makasalanan. Sin. Yan ang chapter 1, 2, and 3. That's the topic. Sin. Tapos sa chapter 3, verse 32 hanggang chapter 5, chapter 3, 4, and 5, ang paksa naman ng mga chapters na yan ay ang katuwiran ng Diyos ay kailangan natin para sa ating kaligtasan, salvation. So una, sin. Pangalawa, salvation. Tapos ngayon sa chapter 6, chapter 7, chapter 8, matutuklasan natin, ito ay ang katwiran ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kalinisan. Sanctification. Sanctification. So una, kailangan alam mo kung ano ang kasalanan upang ito ay pagsisihan. Pangalawa, kailangan mo malaman ano ang ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa atin upang magdulot ito ng kaligtasan. So kapag tinanggihan mo na ang kasalanan, nagrepent ka ng kasalanan at tinanggap mo si Jesus Christ sa iyong buhay, bibigyan ka niya ng kaligtasan, salvation. Ngayon na ikaw ay saved, alam mo dapat ang layunin ng Diyos na ibubukod ka upang gamitin ka ng Panginoon sa napakadilim na mundo upang matuklasan ng mga mahal mo sa buhay at ng iba ang kaligtasan na nararanasan mo. Do you understand that? So, ngayon, yung paksa ng tinatawag nating kalinisan or pagbubukod ng Diyos para gamitin ng Diyos, yan yung sanctification. Sanctification. At hindi ka pwedeng masanctify bilang Kristiyano kung hindi ka muna magpasakop sa Diyos. Kaya ang pagpapasakop sa Diyos, hindi ito kaligtasan. Ang pagpapasakop sa Diyos, sanctification. Okay? Yung pagkaligtasan, tinatanggap mo ang Panginoon. That's salvation. Pero yung surrender sa Panginoon, nangyayari ho yan araw-araw. Yung kaligtasan, minsang beses lang sa buhay. Pero yung surrender sa Panginoon, kailangan araw-araw, oras-oras, every moment, you need to be surrendered to the Lord. Ang kaligtasan, walang ano yan, walang kabayaran sa'yo. It doesn't cost you anything. Pero yung surrender sa Panginoon, it will cost you something. Tapos kung talagang magsosurrender ka sa Panginoon, it will cost you everything. You understand that? Salvation doesn't cost us anything. Ang nagbayad ng salvation natin, si Jesus Christ. Wala tayong ginawa para ma-save. We didn't do anything to get salvation. But now on the other hand, if you're gonna follow the Lord after salvation, it's gonna cost you something to follow the Lord. And then if you really surrender to God, it's gonna cost you everything. Romans chapter 6 begins this idea of sanctification. Nabasa natin itong chapter 6 verse 1 hanggang 11. We saw this in our baptismal service last week. Nakita natin kung paano nabaptize si Nicole, nabaptize si Chelsea. And by the way, Nicole and Chelsea are here. Amen? Amen. So, hindi tayo interested na nabaptize na siya tapos wala, hindi na natin nakita or whatever. Now, I've baptized people like that are no longer continuing. So, I don't question their salvation. If they're saved, they're saved. That's between them and the Lord. Pero, pinapasa Diyos ko na lang. Kasi, ba't ako may stress? Kung ayaw nilang sumunod sa Panginoon,
Bahala sila sa buhay nila. Pag nag-report na lang ako sa Panginoon, Lord, every Sunday nasa church ako, nagtuturo. Sila ang wala. Kaya, Lord, bahala ka na sa kanila. That's exactly how it's gonna be. But thank the Lord, Chelsea, Nicole, they got baptized and they're still with us. And Lord willing, they will be with us for as long as the Lord would have them be with us. Amen? And same thing with you. Amen? So, we are 9 years old. Amen. So, naalala ko si Brother Kirk, si Tisadia, si Hesha, Sophia, si John, tsaka si Kate. Kami lang. And William, and Joe, and Marcia. Naalala mo yung first Sunday natin? Sabi ni Ate Kate, Pa, saan ang church? Sabi ko, here we are. We're here. And Ate Sadia, we're still here. Okay. And it's the same location. Now, we a little more. We're thanking the Lord for that. Amen. Praise the Lord. Pero wag natin kalimutan, hindi sa size ng church ang importance. Ang importance yung pagpupulong ng mga disipulo na naibaptize na. Kasi sa kalagitnaan natin ay ang Panginoong Jesucristo. That's right. And He's the most important person in the church. And that's what makes the church important. The church is important because Jesus is in the church. That's why it's very, very important. Now, kung halimbawa, may meeting kayo, favorite president ninyo, favorite senator ninyo, favorite congressman ninyo, favorite basketball star, or ano pang star ang gusto ninyo. Halimbawa, may meeting kayo nun. Sisiguraduhin mo ba na on time ka? Sisiguraduhin mo ba na mag-aayos ka? Okay. So I just want to remind everybody, the Lord Jesus Christ is with us. And we want to honor Him and praise Him and esteem Him. And so we honor the Lord. Amen? That's the important thing. Now, so yung mga nabaptize na gets nila yung message, surrender muna before serving. Okay? So, salvation, surrender, serve. Hindi ka pwedeng mag-serve kung hindi ka muna saved. Malinaw ba tayo? Ito ang pinakamahalaga na ikaw ay saved. Nakilala mo si Jesus Christ bilang iyong tagapagligtas, you're saved. Now, pagkatapos na ma-save ka, kailangan mag-surrender ka sa Panginoon. I-surrender mo yung buhay mo sa Panginoon. Lord, sisimulan na ng Panginoon na linisin yung buhay mo. Okay? Dito wala kang kapangyarihan. Umaasa ka lang sa grasya ng Diyos para tulungan ka, para maligtas ka, save. Ito, yung surrender mo, okay, ito yung past. Past, nakaraan. May time ako na dati hindi ako saved, pero ngayon alam kong save ako dahil sa grasya ng Diyos. Nagsisi ako ng kasalanan, tinanggap ko si Jesus Christ bilang aking tagapagligtas, at sa araw na tinanggap ko siya, I am been saved. That's my past. Pero, hindi tapos ang laban. After salvation, meron tayong present. Ayan, present. Yan ang kasalukuyan natin bilang saved na. Bilang Kristiyano. Araw-araw, nililinis tayo ng Panginoon. Nagpapadala ang Diyos ng mga bagay na maaaring magbigay sa atin ng hamon upang maging malinis para sa Panginoon. Whether magpadala siya ng problema, anong ginagawa ng mga problema natin? Dinadala tayo ng mga problema natin sa Diyos. Kung correct yung response natin. Kung nagpadala ang Diyos ng blessing, babalik din tayo sa Panginoon nang may pasasalamat. Lord, thank you, Lord, sa blessing. So ano man ang pinapadala ng Diyos, ang nais ng Diyos sa atin ay tayo ay mag-surrender sa Kanya. You get that? Okay? Pagkatapos ng surrender, ito yung service.
Serve. Na pwede ka bang mag-serve kung hindi ka surrender sa Panginoon? Hindi pwede yun. Hindi pwede. Halimbawa, gusto kong magturo, gusto kong umawit, gusto kong mag-serve, gusto kong maglinis, gusto kong mag-serve. Pero hindi ka naman nag-church. O yung pag-church mo, palpak. O, hindi ka surrender. Hindi ka pwedeng mag-serve hanggat hindi ka muna surrender. Do you understand that? So, yung iba sa atin, nandito pa lang tayo. We're learning to surrender. Okay? Yung iba sa atin, nagsuserve na tayo. We're serving the Lord. Huwag nating kalimutan yung lakad natin, nakapiling ang Diyos. Kasi pwede kang, pag nag-serve ka, tapos hindi ka surrender, magiging disgrasya yung service mo. And so on. So, ito yung order na napakahalaga. Salvation muna, tapos surrender, tapos service. Okay? Ang pinaka-effective na service, yung mga tao na surrender sa Panginoon. Yung mga hindi na surrender sa Panginoon pero nagtatry na mag-serve, it won't work. Kasi walang surrender sa Panginoon. And this is what we're going to look at in Romans chapter 6, verse number 12. Look at Romans 6:12. Let not sin, therefore, reign in your mortal body, that ye should obey it in the lust thereof. So, may choice ang Kristiyano. May choice yung anak ng Diyos. Kasi sabi dito sa verse 12, let. So, ibig sabihin, huwag mong payagan. Ikaw ang pumapayag nito, Kristiyano. Kausap ni Paul dito, yung mga simbahan, at yung mga simbahan ay pagpupulong ng mga disipulo na nabautismuhan na. Do you understand that? At sa kanila, sabi ni Paul, let not sin, therefore reign. Huwag niyong payagan na yung kasalanan ang maghari sa inyong mga katawan, in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof. So itong sin, nananatili pa rin yun sa katawan natin after salvation. We're still sinners. Ang diferensya lang, we are forgiven sinners. Yung hindi pa tumanggap kay Jesus Christ, yan yung unforgiven, unsaved sinners. Pero sinners pa rin. Now, let not therefore sin reign in your mortal body. So, ikaw, wag mong payagan yung sin na mamuno sa iyong katawan. So, may relasyon tayo sa sin. Yung past natin, ligtas tayo sa penalty ng sin. Ano yung penalty sa Tagalog? Parusa. Nung tinanggap natin si Jesus Christ, ligtas na tayo sa parusa ng kasalanan. Wala na. Hindi na tayo takot sa impyerno. Ano man mangyari sa atin, niligtas niya tayo para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Sa oras na mamatay tayo, dahil tayo ay na kay Kristo, tayo ay may buhay na walang hanggan. Hindi na ho tayo takot sa penalty ng sin. Yan ay nakaraan na, past. Pero yung sin ay nananatili sa ating present. Yan yung tinatawag ng power of sin. Yung kapangyarihan ng kasalanan, nananatili pa rin yan sa ating mga katawan. Dahil ang katawan natin ay hindi pa tinubos ng Diyos. Ang tinubos sa atin, yung kaluluwa natin at yung spirit natin. May katawan pa tayo, may flesh pa tayo. So, ibig sabihin, kung hindi tayo nag-iingat bilang Kristiyano, lahat ng mga kasalanan na nakasulat sa Bible, maaari pa rin nating magampanan yan. Kung hindi tayo nag-iingat sa ating testimony, sa ating relasyon sa Panginoon. Ito ang kasalukuyan natin. Pero,
kung mag-surrender ka sa Panginoon, bibigyan ka niya ng victory over the power of sin. Basta surrender ka sa Panginoon. You understand that? Okay? So, pag ang Kristiyano nagkasala, pwede siyang lumapit sa Panginoon. Lord, nagkamali ako dito, talagang nagkasala ako laban sa iyo. I'm sorry, Lord, please forgive me. Hindi ko po, Lord, uulitin ang kasalanan na ganyan. Alam mo, ang sabi ng Bible, God is faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So may kapatawaran sa Diyos para yung power ng kasalanan hindi manaig sa'yo. You understand that? You can have victory over the power of sin. Kaya sabi niya dito, let not sin therefore reign in your mortal body. Hindi niya pwede sabihin yan sa mga hindi saved. Hindi ito pwede sabihin sa mga hindi pa tumanggap sa Panginoon. Wala silang kapangyarihan na sugpuin ang kasalanan sa buhay nila kasi sila ay nandito pa sa penalty ng sin. Pero tayo bilang Kristiyano, binigyan tayo ng mercy, ng grace ng Panginoon para hindi tayo malunod sa kapangyarihan ng kasalanan. Pwede tayong dumaig sa kapangyarihan ng kasalanan. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lust thereof. Wag mo nang sundin yung pita ng laman, yung kagustuhan ng laman. Kristiyano, may kapangyarihan ka, may choice ka, may option ka, na wala ang unsaved. Ano yun, Brother Bill? Kanino ka magsosurrender? Kasi pwede kang magsurrender sa kasalanan, o pwede kang magsurrender sa Panginoon. And yun ang question. Look at verse 13. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. So, kanino ka magsosurrender? Mas maganda kay God. Now, yung sin, relasyon natin sa sin, sa hinaharap, sa future, yan yung presence of sin. Well, so how do you spell presence? Presence. Is that right? Presence of sin. Hindi presence, mga regalo ng sin. Presence, yung presensya ng kasalanan. Sa future, pagdating ng time, pag ikaw ay na kay Kristo, yung future mo ay aalisin na ng Diyos yung kasalanan sa iyo. Amen? Kailan? Sa rapture, o di kaya sa kamatayan. So whether death or rapture, God's gonna remove the presence of sin out of your life. So if you're saved, if you're born again, you have a future away from the presence of sin. You have a present that you don't need to surrender to the power of sin, and you have a past. You don't have to worry about the penalty of sin. Malinaw ba tayo? Is this clear? Okay. Now, verse 13, ito yung pinag-uusapan ng verse 13. Kanino mo sinosurrender yung katawan mo? Look at verse 13. Neither yield ye your members, at your body, as instruments of unrighteousness unto sin. Don't surrender unto sin. So may choice ka. You can surrender to sin, or you can surrender yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. So, who do you surrender to? So tuwing, alimbawa, gumagawa ka ng mali, garantisado, sinusurrender mo yung katawan mo sa sin. Brother Bill, save ako, ligtas ako, pwede ba mangyari yan sa akin? Ikaw lang ang kandidato nito. Yung unsaved, palaging surrender yan sa sin. Walang laban. Ang saved lang ang merong kapangyarihan galing sa Panginoon na mag-surrender ka sa Diyos. Alright? So, ang laban ng Kristiyano ay sa kasalukuyan ay yung surrender sa Panginoon. And ang question is, how much do you surrender to the Lord?
So kapag halimbawa, sabi mo, Brother Bill, surrender ko sa Panginoon 50% ng buhay ko. Okay. Eh di 50% ka sa sa 50% yung blessing ng Panginoon sa'yo. 50% din yung curse ng Panginoon sa'yo. Eh, Brother Bill, gusto ko 100% ang surrender ko sa Panginoon. Yun ang maganda. You do your best, you try your trust in the Lord and ask the Lord for His grace, His mercy. Lord, I want to surrender everything to you. I want to surrender my life to you, Lord. That's a good thing. And when you surrender all to God, God surrenders and brings all to you. Mafulfill ka sa buhay. Verse 14, for sin shall not have dominion over you. Power of sin over you. Huwag mong hayaan yung kasalanan mamuno sa'yo. For ye are not under the law, but under grace. Itong law na ito, hindi ka nasa ilalim ng sumpa ng batas. Ikaw ay nasa ilalim ng grasya ng Diyos. Amen? You're under grace. You're not under the curse of the law. You're under grace. And so, God can give you the power to overcome sin. Amen? What then? Shall we sin because we are not under the law, but under grace? God forbid. So, sabi ni Paul, kasi yung mga iba, nag-iisip ganito, save na pala ako, pwede kong gawin ang gusto kong gawin, kaya, at pag nagkasala ako, mas dumadagdag ang grasya ng Diyos, kaya, mabuhay na lang ako sa kasalanan para yung grasya ng Diyos lubos talaga. No? Sabi ni Paul, God forbid. So yung mga saved, tinuturuan ng Diyos kung paano hindi magpasakop sa kasalanan. No, God forbid. Verse 16, know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, His servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death, or obedience unto righteousness. So, who do you yield yourselves to obey? Kanino ka nagsosurrender? Okay? So, mag-isip tayo mga Kristiyano. Tayo na saved, ang kinakausap ni Paul dito, who do you yield yourselves servants to obey? So, Brother Bill, meron akong mga ginagawa. Ayaw ko talaga, pero nagagawa ko pa rin. Kasi, sinosurrender mo yung sarili mo doon. So, kailangan, you need to start asking the Lord for His grace. Asking the Lord for His mercy. And asking the Lord to help you to overcome the power of sin in your life. So, Brother Bill, may pag-asa ba ako na magbago? Oh? Nung na-save ka, binago ka ba ng Diyos? Yes. Yes. He that is in Christ is a new creature. Old things are passed away. And behold, all things are become new. So, nung tinanggap mo si Jesus Christ, binago ka ng Panginoon. Binigyan ka ng bagong destination. Binigyan ka ng bagong pangalan. Christian. Born again, saved, believer. Binigyan ka ng bagong status. You are now in Christ. Dati, you are out of Christ. So, if God could save you, do you think God could cleanse and sanctify you? Yes, of course. Anong difference? Wala. Level of surrender lang. Sa salvation, you surrendered to Jesus Christ as your Savior. Bilang Kristiyano ngayon, what should you do? The same thing. You depended on the Lord for salvation. You need to depend upon the Lord for sanctification. You need to trust the Lord and believe in Him and ask Him for His mercy and grace for sanctification, for cleansing. So, do you think kapag humingi ka ng grasya sa Diyos para linisin yung buhay mo, lilinisin ka ba ng Diyos? Yes. You need to know that and believe that. So, verse 17, but God be thanked that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered unto you,
Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness. Hindi ka na servant ng sin. Nung tinanggap mo si Jesus Christ, ginawa kang servant ng righteousness. Amen? So may capacity ka na gumawa ng tama at mag-serve ng tama. Amen? You have a choice. You have an option. And what's your choice? Do you want to serve sin? Walang mapapala sa'yo bilang Kristiyano kung mag-surrender ka dito. Brother Bill, etong nagbibigay ligaya sa buhay ko. Ay, nako. Ang ligaya ng Diyos ay walang halong kalungkutan. Ang ligaya nito, pansamantala lang, at ang dulong wakas, kamatayan. Amen. Verse 19, I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh. For as ye have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity, even so now yield your members servants to righteousness unto holiness. Alam mo, sabi ni Paul, kakusapin ko kayo na parang hindi kayo ligtas. Alam niyo ba ang mangyayari sa inyo kung magpatuloy kayo na mag-surrender sa sin? Mas madadagdag yung sin sa buhay mo. Mas magiging komplikado ang buhay mo. Imbis na maging simple and easy yung buhay mo, mas lalong madadagdagan ng hirap at complication at hirap at hirap at hirap at hirap. So, hinihikayat tayo ni Paul, simplify your life, sanctify your life by surrendering it to God na lang. And you serve, you're free from sin. So may kalayaan tayo sa kasalanan. Verse number 20, for when we were the servants of sin, ye were free from righteousness. Nung hindi ka pa saved, nung naglilingkod ka pa sa kasalanan, wala kang alam patungkol sa katuwiran ng Diyos. Hindi mo pa alam yon. Verse 21, what fruit had ye then in those things which ye are now ashamed? Ano ngayon ang resulta? Anong meron ka ngayon dahil sa kasalanan? Maraming kahihiyan. Maraming kahihiyan. Wherefore ye are now ashamed, for the end of those things is death. But now, amen, verse 22, but now, being made free from sin, ye became servants to God. Amen? So, lahat ba tayo may capacity na maging servant ng Panginoon? Yes. Lalo na kung saved ka na. If you're saved and born again, you can be a servant of God. So, saan tayo, Christian? Are you a servant of sin? Or are you a servant of God? Huwag niyong sagutin. I just want you to think. And by the way, yung servant of sin, servant of God, question yan para sa'yo, hindi yan question para sa katabi mo. O yung nasa harap mo, yung nasa likod mo. Kasi sila ang sasagot sa Diyos. Malay mo, hindi naman saved. Pero ikaw ang sasagot sa Diyos. Are you a servant of sin or are you a servant of God? Now, kung church member ka, at gusto mo maging servant ng sin, request lang alisin mo na yung church membership mo para malaya ka nang mag-serve ng sin at serve mo si Satan. Sige. I-surrender mo yung church membership para ang prayer namin, dadaling ka namin kay Satan. May doctrine na ganyan sa Bible. At pag si Satan ang sumapit sa'yo, yung katawan mo, makokorap yan at mamamatay ka. Because that is judgment from God. At kapag nakita ka namin, halimbawa sa palengke, hindi ka namin sasabihin, hey, how are you? Hindi, hey, how are you? Hey, pinagpe-pray ka namin na bumalik ka sa Panginoon. That's how it is. That's exactly how it is. So, if you want to serve sin, go ahead, serve sin. Pero lahat ng nag-serve ng sin, walang magandang nangyari sa kanila.
Kaya ang the best na lang, yield yourself, servants, to righteousness. Yield yourself to God. Walang nag-serve sa Panginoon na nagsabing, sinayang ko yung buhay ko sa Panginoon. Walang servant ng Panginoon na nagsabi nun. Amen. At pagdating natin sa langit, I guarantee you, sasabihin natin, sana mas lalo pa akong nag-serve sa Panginoon. Pag nakita natin yung mga nails ni Jesus Christ, dyan pa lang, mapapahiya talaga pag hindi tayo surrender sa Kanya. But now, being made free from sin, verse 20, you become the servants of God, have ye your fruit unto holiness, unto the end, everlasting life. For the wages of sin is death. Silbihan mo ito, ang idudulot niya sa'yo, sa huling wakas ay kamatayan. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Pero ang regalo ng Diyos, sa pamamagitan ni Jesucristo, buhay na walang hanggan through Jesus Christ, Jesus Christ our Lord. Okay, so now question: are we saved because we surrendered to the Lord? No. Sanctification ang pinag-uusapan dito. Kalinisan, service, surrender, hindi salvation. Ang maraming isip ng tao, magsaserve ako sa Panginoon para masave ako. Yan ang karaniwan sa religious na mga tao. Maglingkod ako sa Diyos para tanggapin ako ng Diyos. Kaibigan, kailangan basahin mo yung chapter 1, chapter 2, chapter 3. Ikaw ay makasalanan. At basahin mo lalo yung chapter 3, 4, 5. Nag-provide si God ng tagapagligtas na si Jesus Christ. Para siya ang tanggapin mo sa iyong buhay, para maging katanggap ka sa Diyos dahil kay Jesus Christ. Amen? At ngayon na ikaw ay na kay Kristo, araw-araw, isurrender mo yung buhay mo sa Panginoon. Amen? At makikita mo yung resulta nun. Habang buhay, makikita mo yung resulta nun. Oh, napakasarap pala ng buhay na surrender kay Lord. Tapos kung hindi mo, makita yan, yung mag-surrender ka sa kasalanan, magpatuloy ka sa kasalanan, niligtas ka na nga ng Diyos, na bumabalik ka pa rin sa bulok, doon mo makikita sa dulong wakas, sana naglingkod na lang ako sa Panginoon. Do you understand that? So, this is sanctification. God's plan of sanctification. Save muna, tapos surrender, mag-serve. Okay? Alright, let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for the scriptures that teach us to yield ourselves to righteousness and to God. I pray that if we're born again and saved, that we would do exactly that we surrender our lives to you and walk in newness of life, Lord. And in the power of the Holy Spirit of God that lives inside of us and encourages us and teaches us how to surrender to you. I pray your hand of blessing upon this message. Help us, Lord, to walk with you and to serve you and be surrendered to you, Lord. Surrendered first before we serve. We love you, Lord. And we ask that you cleanse us and forgive us in Jesus' name. Amen. Habang nakuyuko ang ulo, nakapikit ang mata,